Hi. Good morning or good afternoon ba? No, good morning. It's only 11:33. Nagluto ako ng aking sopas. Bali, ito na rin yung lunch ko, brunch nito eh. Wheat macaroni pasta. Wheat yan. Tapos nilagyan ko ng madaming spring onions. Nilagyan ko din siya ng parsley, maraming sibuyas, bawang, paminta, tapos luya. And then ginamit kong pangsote, yung aking avocado oil. Tapos nilagyan ko siya ng turmeric powder. Nilagyan ko rin siya ng goddess herbs and spices na binili ko sa isang organic na supermarket around here. Tapos nilagyan ko siya ng isang buong lemon. Tapos nilagyan ko rin siya ng spinach. Yan, masarap ng lasa niya. At talagang healthy. Lalo ngayon malamig ang panahon dito. Meron akong colds. Hindi ka pa ba naman ayun yung mga luya, o di ba? At ang sarap ng lasa niya. Pangalawang ko ng ano to bowl. Naubos ko na yung una. Ayun, andoon meron pa. Habang nanonood ako ng favorite vlogger, isa sa favorite vlogger ko. Masyado malamig, nakakatamad lumabas. At may tea pala ako. Ang tea ko is, yan, lemon ginger plus probiotics. Ilagyan ko rin ng kalahating lemon yan. Yan. Grabe, as kumain din ako ng aking orange na yung kulay pula, yung loob ng orange. Parang bloody orange, yun. Kumain ako. Marami pa ako, ayun. Yun yung mga orange ko. Bumili ako ng isang parang, yung parang, what you call this? Maliit na bayong, parang ganun. I don't know what you call it. Anyway, sarap. Ang sarap ng sabaw. Tawag dito, tama-tama, mayroon akong sipon. Lasang-lasang mo lahat ng mga pinaghalo-halong spices, saka yung asim ng lemon. Tsaka may labuyo to eh. Ayan o, yung labuyo o, nadurog. Sarap ng luya. Tapos, chocolate. Malamig masyado sa labas, lalo kagabi nung lumabas ako. OMG. 53 degrees pero it feels like para ka nasa loob ng freezer. Ganun kalamig, ang sakit sa kamay, sa tenga, sa ilong, sa mata, nagluluha ka. Doble-doble na yung suot ko, layered na, pero talagang kung maaring hindi ka lalabas, kung wala din lang naman importante, huwag ka na lumabas. Maraming umuubo, maraming umaatching, nakakasalubong mo, bigla na lang mag-i-sneeze, tsaka mag-uubo sa harapan mo out of nowhere. Hindi ka na makakaiwas, kaya nahawa ako ng sipon eh. Kahit sobrang ingat na ako, hugas ng kamay, sanitize, nag-dry na nga yung mga kamay ko, nagbibitak na ng konting gilid, saka hugas palagi, kakasanitize. Nagiging paranoid na ako tuwing may mag-i-sneeze, nararatel ako, nadja-jump akong ganon. May flu shot pa ako every year, may pneumonia shot pa ako na bago. Yung bagong pneumonia shot na dati, usually, every 10 years. And then may bago ngayon na vaccine na pneumonia na, yun lang, for life na yun. Meron na rin akong bago na pneumonia. I have, of course, COVID vaccines, boosters. Meron akong 2 monkeypox shots. Meron akong 2 shingles shots. Meron akong TB shots, hepatitis shots. Yung para sa anti-tetanus, meron ako niyan. And then meron akong hepatitis shot, as I said already. And then meron akong pneumonia shot na old and new, yung for good na. And then meron akong flu shot every year. Ang wala lang ako yung whooping cough shot, yun pang papalagay ko. And then kakatapos ko lang, meron pa yatang dyan, yung parang somewhere in there, yung aking dito, Emgality shots once a month for my peripheral vestibular migraine. Kasi kung wala yun talaga yung migraine ko, parang binibiak yung skull ko, parang minamaso. Like scattered migraine, sometimes dito, around that. Grabe. Laking tulong nung Emgality shots dahil minsan dati almost every other day or every day, ilang beses. Ngayon once, for like a few months, once lang ako uli nagkaroon ng matinding migraine and then wala na ulit. So, thank God for that. Somewhere in there. Yeah. Anyway, ingat tayo sa paglabas-labas, lalo ngayon Pasko. Maraming gagala, magna-night market, magsisimbang gabi,
gagala kung sa mga mall at mga kung saan saang park, mamimili. Ingat tayo dahil ang flu season at kung ano-ano pa. Dahil pag uwi natin, syempre hindi lang naman tayo nakatira sa bahay, di ba? May mga senior citizen tayo na mababa ang immune system like me. Mahatsingan lang, ang tagal bago mawala, ang bilis ko makuha. So, be be aware, be mindful, at be considerate. Hindi porket gusto natin gumala, gagawin na natin. Isipin natin kung yung kapakanan ng mga tao sa paligid natin, yung pamilya natin, yung mga lolo-lola, yung mga nanay natin, nagkakaedad na rin. At kung may mga bata na hindi pa masyadong build up yung immune system, huwag tayong maging selfish, yung makagala lang bahala na si Batman, wag ganun. Kasi pag nagkasakit, hawa-hawa yan. Ang mamahal ng gamot, ang mahal ng pa-ospital, at marami ng siksika na sa ospital. Tapos yung waiting ng bago ka ma-admit at ma-aksikaso. Plus, hindi naman guaranteed na gagaling ka kaagad. Or yung iba, hindi nga na-survive, di ba na on wood. Kaya, just to be safe, be extra cautious, mag-mask kung talagang kailangan lumabas at bumili ng mga essential, mag-mask. Follow pa rin yung social distancing kasi pandemic pa rin tayo, hindi naman totally eradicated na yun, di ba? We're still in pandemic. Tapos, it's evolving yung, di ba, yung virus, it keeps on evolving and adapting and becomes getting stronger. So, we should protect ourselves even more dahil, mahirap ang buhay. Mahirap kumita ng pera, tapos kikita ka ng konti, mapupunta lang sa gamot, sa hospitals, pa-check up, etc. etc. So, be wise. Kailangan natin is health is wealth and prevention is better than cure. Yun lang gusto kong i-point out doon to make the story short. At kumain ng mga pagkain nakaka-boost ng immune system. More fruits, more fiber, more vegetable, more citrus, magpa-araw, tapos mag-exercise, and then get some sleep, enough sleep if you can. Kasi the more na nagpupuyat ka, the more na bumababa. Detrimental yun sa health natin. The more na bumababa yung immune system natin pag lagi kang puyat. At wag magbisyo. Sayang lang ang pera dun, lalo sigarilyo, alak at kung ano-ano pa. Save it for rainy days kaysa i-gawin yung sigarilyo, sinusunog nyo lang yung pera nyo. Tapos pagka walang pera, walang makain. Di ba? Nakakain nyo ba yung sigarilyo niya? Just saying. Tapos may second-hand smoker pang nagkukos sa paligid. Alright, yun lang. Thank you for watching, and I hope everyone have a merry and safe and happy Christmas. And be careful out there, and take care sa lahat, lalo na pag simba-simbang gabi sa madaling araw. Be aware sa surroundings nyo. Alam nyo naman ang mundo, marami ng mga naglipa ng mga masasamang nilalang. So wag kagala ng mag-isa, lalo yung mga bata, mga babae. Dapat by group. Tapos wag mag-wander around, lalo na sa mga madidilim at secluded na area. Dapat pag simba, diretso simbahan, hindi gagala kung saan-saan. Tapos pag sa simba, uwi, diretso sa bahay. Alright? Maawa kayo sa mga magulang nyo na laging nagwo-worry kapag lumalabas kayo. Magiging magulang din kayo one day, mga bata. Hindi nyo gugusto yung pinoproblema kayo ng mga anak nyo. So ba't nyo gagawin sa mga magulang nyo yan? Maswerte kayo at may mga magulang pa kayo. So instead na pasamain nyo yung mga loob nila, igalang nyo, irespeto, mahalin nyo sila, at i-treasure nyo hanggang nasa buhay nyo pa. Ako maaga akong walang magulang. Maaga akong umalis ng Pilipinas after high school graduation para magtrabaho at makatulong sa magulang at sa mga iba pang dapat tulungan. Sinakripisyo ko ang sarili ko malayo sa pamilya ko. Sobrang lungkot, homesick, at paiba-iba ng tirahan dito para makasurvive. Pagkatapos, wala akong kasama tuwing Pasko, bagong taon, birthday ko, birthday ng mga mahal ko sa buhay, hindi ko nakaka-celebrate. Hindi na ako nakapagpasko since 1994 with my family. Dahil napakamahal ng pamasahe para makauwi lang. So ipapadala ko na lang para magkaroon sila ng magandang salo-salo. Lagi na lang nagsasakripisyo, but that's life. Hindi naman tayo pare-pareho kasi pinanganak ng privilege or entitled. So we make the most of what we have in our situation, but we need to learn how to sacrifice, and because nagmamahal tayo in many ways. Alright, yun ang dahilan kung marunong ka magmahal, matututo ka magsakripisyo sa ayaw at sa gusto mo. At ang punto ko yun nga, nalayo ako sa pamilya ko, not by choice, but by necessity. Kaya
namimiss ko ang family ko, but wala na silang halos ngayon. Wala na yung nanay ko, wala na yung tatay ko, wala na yung mga tita ko, mga uncle ko, ibang mga close na cousin, lahat na nandun na sila sa piling ni God. Lalo na nung nagka-pandemic, ang daming nawala. So, dito na lang sila sa puso ko, sa memory ko. Pero kahit wala na sila, parang nandito pa rin sila kasi para sa akin nandito sila, hindi sila mawawala. Ang punto ko habang buhay pa, mga mahal niyo sa buhay, honor them, respect them, love them, show them, with your love. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, yung nahihiyang magyakapin sila saying I love you. Do it kasi may chance pa kayo. Pag wala na yan, kahit umiyak pa kayo, maglulupasay pa kayo, di na nila marikita yan, maririnig o mararamdaman. So habang buhay pa sila, gawin nyo, ipadama nyo, namnamin nyo yung sarap ng yakap ng mga magulang nyo, ng mga kapatid nyo, or best friend nyo, or kung sino man yung mga mahal nyo. Huwag kayong mahiyang yakapin sila, ipadama kung ano yung nararamdaman nyo, sabihin nyo kung ano yung gusto nyong sabihin para mapag-usapan nyo. Lahat ng bagay na dadaan sa sibilisadong pag-uusap. Huwag yung umiiwas-iwas at para wag mapag-usapan. Ano yun? Immature yung ganun. Habang nagkakaedad tayo, dapat nagiging mature tayo at nagiging wise. Lumalawak yung ating pag-iisip, hindi pabaliktad, hindi going back, dapat going forward. We have to have a very open mind, especially nowadays, kung ano nangyayari sa paligid natin. Family is important, and health, yun ang dalawa. Pag may family ka, may good health ka, daig mo pa ang mayaman. Kasi may peace of mind ka at walang stress. Alright you guys, thank you for listening. Mahaba na to. Take care and God bless sa ating lahat. And advance Merry Christmas to everyone out there. Enjoy and have a safe one, okay? Happy holidays! Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Mag-ingat po tayong lahat at naway magkaroon po tayo lahat ng maayos at ligtas na darating na Kapaskuhan at manigong bagong taon, at God bless sa ating lahat.